na ang paggamit ng Intel funds ay para lang doon sa mga ahensya na talaga na namang ang pangunahing katungkulan ay kumalap na ganitong intelligence, dapat nga po pati sa presidente tanggalin. Habang hindi po tinatanggal ang lahat, hindi po patas. Tawag po dyan equal protection of the law. Na lahat ng mga similarly situated, dapat pareho pagtrato. Kapag ang tinanggalan mo lang ay ang Vice President's Office at yung ilang mga departamento na para lang masabi na hindi lang ang Vice President ang tinanggalan. Gaya ng DICT na alam naman natin na talagang valid yung pagkakaroon ng confidential funds dahil sa mga krimen na nangyayari ngayon sa cyberspace, alam natin na politika. Lalong-lalo na kung mabibigay ka ngayon ng bigas na merong MR. O, di ba? Ano pa ibig sabihin ng MR? Kung hindi, ikaw po ay naghahanda para sa eleksyon. Ano ka ba tatakbuhan ni Speaker? Patuloy na naniniwala itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tanging mga ahensya lang ng pamahalaan na may kinalaman sa intelligence gathering ang karapat-dapat na magkaroon ng intelligence funds. Halimbawa na anya dito ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Gate ni Pimentel, hindi na anya kailangan ng Executive Department ang naturang pondo dahil hindi criminal law enforcement ang pangunahing mandato ito. Kaugnay nito, ibinigyang diin ni Pimentel na dapat ay zero ang intelligence fund. Ipapaliwanag dito ni Roque, ikaw, Speaker Romualdez, ang aga mong mamulitika. O, merong MR na ipinabibigay na bigas. O, ano ibig sabihin ng MR? Martin Romualdez. May pangalan niya. Alam nyo, sa isang banda, yung mga sinasabi ni Maharlika ay nagkakatotoo. No, bagamat yung iba doon ay walang ebidensya akong nakikita, ba't ang maganda ron ay nagkakatotoo? So, tinan nyo, sinabi niya yan eh. Magkakaroon ng MR ito si ano. O, di totoo ngayon. Di ba? Pera ng bayan yan, excuse me po, hindi po galing sa bulsa nyo yan. Huwag nyo kaming imekos-mekos. Minemekos-mekos nyo ang salita. Ha? Hindi po si Pimentel. Ito si Romualdez. Ng Office of the President sa 2024. Matatanda na sa ilalim po ng 2024 national budget ay hiniling ng Office of the President na magkaroon ng 2.31 billion pesos na intelligence funds at 2.25 billion pesos naman na confidential funds. Samantala sang ayon naman. Saglit, may nagsasabi dito. Umiiyak lang kayo mga talunan. Seriously? Ano masasabi mo diyan, Coach Oli? Ako iiyak? You don't know what you're saying. Anong lagay mo ngayon? Hindi, ito sinasabi ni Clinton Almasan. Anong lagay mo ngayon? Kami ang sasabihan mo? Hindi. Si Pimentel na magkaroon ng confidential funds ng Department of Foreign Affairs dahil kasama ang ahensya sa National Security at Foreign Policies. Ano po ang komento po niyo dito? Kaya nga, sinasabi natin na yung kanilang objection sa confidential funds po, wala pong intelligence funds ang Vice President ang DepEd. Confidential funds lang po. Kaya pinupuruhan si BP Sara, siya lang tinanggalan ng pondo. Pero kung talagang susundin mo yung argumento ni House Speaker, talagang dapat lahat tanggalin. Dahil wala naman talaga silang kinalaman dun sa gathering of intelligence data. Hindi ko sinasabi. Yan na po yung sinasabi ko kanina. Kung talagang kayo ay susundan ninyo ang inyong argumento, susundan ninyo mga pinagsasabi ninyo, hindi lang dapat si BP Sara tinanggalan nyo ng confidential funds. Yan ay lantarang kaplastikan ninyo. Sabi na hindi importante, gaya ng sinabi ni Secretary Esperon, importante po talaga na malaman natin ang gawain ng mga kalaban. Kaya dapat hindi yan tinatanggal na parang pork barrel. No? Hindi po ginagastos ang confidential fund na parang pork barrel ng Vice President. Hindi po binabanggit yung pork barrel. Maraming nasasaktan. Baka magagalit na naman ito. Yung mga nagkukumpul-kumpul na kumikita dyan sa Kongreso, magagalit na naman sila. Kita nyo, sinabihan sila na kurap na itong si Magalong. Instead na pinakita nilang hindi sila kurap, nagalit sila kay Magalong. Ipakita ninyo, huwag kayong magagalit. Talagang ginugugol po yan para dun sa mandato nila, no? Na magbigay tulong at mapatay o matigil na itong mga terorista na nakikialam po sa ating bayan. No? Pero kung talagang sincero po sila na ang paggamit ng Intel funds ay para lang doon sa mga ahensya na talaga na namang ang pangunahing katungkulan ay kumalap na ganitong intelligence, dapat nga po pati sa presidente tanggalin. Habang hindi po tinatanggal ang lahat, hindi po patas. Hindi kayo patas, Romualdez. Sa madaling salita, hindi lang kayo madiretso. Ako na magdidiretso. Hindi sila patas. Tawag po dyan equal protection of the law. Na lahat ng mga similarly situated, dapat pareho pagtrato. Kapag ang tinanggalan mo lang ay ang Vice President's Office at yung ilang mga departamento na para lang masabi na hindi lang ang Vice President ang tinanggalan, gaya ng DICT na alam naman natin na talagang valid yung pagkakaroon ng confidential funds dahil sa mga krimen na nangyayari ngayon sa cyberspace, alam natin na politika. Lalong-lalo na kung mabibigay ka ngayon ng bigas na merong MR. O, di ba? Ano pa ibig sabihin ng MR? Kung hindi, ikaw po ay naghahanda para sa eleksyon. MR, magnanakaw raw. Hindi, may nagsabi, may nagkomento. O, nabasa. Basahin ninyo. MR, magnanakaw raw. Yung may namibigay ng bigas. MR, magnanakaw raw yung namibigay. Hindi ganoon. Kayo naman, no? Huwag gano'n, huwag kayong gano'n. Huwag kayong nagbibintang. Walang magnanakaw raw. Sige. MR, namimigay daw ng bigas. Ganyan kasi ako manood ng video, mabilis eh. Ano ka ba tatakbuhan ni Speaker? Ang balita ko parang siya na ngayon ang tatakbo ng senador dahil nung minsan hindi rin siya gaya ko naging tagumpay, no? Nung kanyang unang takbo para maging
senador, no? Pero kung siya ay naghahanda sa 2028, mukhang it will make sense na tatakbo siya para senador ngayon na makita niya kung gano'ng kalakas ang kanyang pangalan. Pero hindi ko lang alam kung yung kanyang bigas na merong MR ay dahilan para siya ay mahalal. Dahil alam naman ng taong bayan, di naman galing sa bulsa niya yan eh. Yan ay Ang lakas mang asar nito si Roque rin ngayon, ano? Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako tumitingin sa tao. Tumitingin ako sa issue. Dati ayoko siya kasi binabanatan niya sila Tebe, sila ano. O, ayoko noon. O, pero ngayon, dahil ang binabanatan niya si Romualdez at tama ang issue niya, tama. Pabor ako sa sinasabi niya. Ganun po tayo, ha? Hindi po tayo titingin sa tao. Kung anong issue nila at ako'y naniniwala sa mga binabanggit nila, pabor ako doon. Hindi dahil sa galit ako sa tao, hindi po ganun. Ang gumagawa lang ng ganun yung mga dilawan. Yung mga dilawan na kahit anong gawin ni PRRD, galit sila. Tama, mali, galit sila. Bakit? Nalaos sila dahil kay PRRD. Dahil dati, ang labanan ay between red and yellow. Ngayon, ang labanan ngayon, Duterte, Marcos, Tulfo na nga. Makakasama pa si Tulfo. Iba na labanan ngayon. Naging tae sila, yung mga dilawan tae na wala, naging tae sila talaga. Pasensya na po sa aking ano ha. But sa ngayon, okay ito, okay sinasabi. Ang lakas mang asar nito si Roque, nangaasar. Hindi lang niya madiretso kasi ano siya, commentator siya sa mainstream media, hindi katulad ng vlogger, pwede mag-asar. Sa hindi siya nangaasar. Parang sinabi niya, ano ba ang tatakbuhan nito? Katulad ko, natalo na yan sa Senado. Parehas kayong talunan. Kaya dapat siguro takbo siya ng senador muna para malaman niya kung siya'y mananalo at kung siya'y papalarin, doon siya dapat tumakbo sa 2028. Sa madaling salita, sinasabi ni Roque, hindi lang niya madiretso. Sa aking opinion, ito po ang gustong palabasin ni Roque. Tumakbo ka, Speaker Romualdez ng senador sa 2025 nang magising ka sa kahibangan mo. Kasi pag talo ka sa senador, bakit ka pa nangangarap magpresidente? Please, release me, let me go. Yan po ang kanta ni Sara sa'yo. Tantanan mo na, pag natalo ka sa 2025, kalimutan mo na yung pa-epal-epal mo, pamekos-mekos nyo ng mga salita, i-release nyo na si Sara. Ganyan ang sinasabi. Paniwala ko lang naman ha. Siyempre, alam mo naman itong mga to, formal yan. Naka-Amerikana eh. Ako semi-formal lang. Naka-polo, pero bukas ang dibdib. May ganun. O, di ba? Kung semi-formal tayo, hindi tayo formal. Kaya, pwede nating, diretsuin. Oo. Yan. Ako, yan din ang paniwala ko. Romualdez, tumakbo ka. I'm sure tatalo ka. I'm calling. Hello? Calling Trillanes, please run. Calling Ontiveros, please run sa 2028. Calling De Lima, calling Rojas, calling all the yellow tards. You all yellow, you hindi hypocrite. Hepatitis yellow, you all run in 2025 so that we will know who will win for 2028. Ang gulo mo, Coach Oli. You run para magmukha kayong tanga. Tumakbo kayo! Ngayon, pag tumakbo na ito, kayo mga yellow tards, kayo mga dilawan, pag natalo na, please tumahimik na kayo. Gayahin nyo yung payo ni Victoria. Ano naman yung payo ni Victoria? Ganun, tahimik na kayo. Tahimik na. Hayaan mo na magtalo yung mga malalaking apelyidong binanggit ko. Kasi kayo irrelevant na. Kayo mga yellow tards, makinig kayo kay Victoria. Aling sa mamamayang Pilipino. At ako'y nagtataka dahil ito parang kauna-unahang pagkakataon na ang speaker na mibigay ng MR na bigas. Hindi naman katungkulan. Nga kauna-una speaker na mimigay ng MR na bigas. Yan ng legislatura. Pati yung pangalan ng pinsan niya, hindi man niya linagay. Yung pondo naman talaga niya na pamimigay mismo, galing sa ehekutibo at hindi naman po yan talagang budget ng legislatura. Yeah. Gigisingin ko lang po yung mga kababayan natin. Sa mga nakatanggap at makakatanggap ng bigas na may pangalang MR, hindi po yan pera ni Romualdez. Pera yan ng DSWD. Pera nyo yan. Pera mo. Pera ng mga tao, hindi mo. Basta pera ng tao, hindi ni Romualdez. Pera nyo yan. Kaya huwag kayong magbida-bida. At pag may pinamimigay, pa-picture-picture kayo. Mekus. Although meron na siyang magkano ba yun? 1.8 o 1.9 billion na confidential funds. Kita mo? Meron ka confidential funds. Ulit. Ay, sus, kailangan nyo marinig yan, Kay Roque. Ng legislatura. Although meron na siyang magkano ba yun? 1.8
o 1.9 billion na confidential funds himself, no? Meron kang, ano yan? Basta bilyon. Alam mo, pagka pera pag-uusapan at nalulula ako, ayoko nang tandaan. Nalulunan ako sa mga pera. May confidential. Meron kang confidential funds himself, sabi niya. Ikaw yun, Romualdez. Hindi ko binabanggit. Inuulit ko lang ha. Tiririt ako eh. Oh, kita? Ngayon, napaka-double standard nyo. Si Sara kayo ng Sara. Kung seryoso kayo, dahil hindi talaga dapat yun hawak ni Sara, ba't kayo hawak nyo? May galiwaw. Anong kaplastikan ginagawa nyo sa bayan natin? Tapos pagka may donasyong ganyan, paporma-porma kayo? Pero I'm sure, binibigyan din po niya yung mga kasama niya sa kamera niya, no? Yung mga pabigay-bigay sa mga patay, no? Or baka dito nga nanggaling siguro. Siguro lang yun. Si Franz kaya binibigyan niya. Roque, I have a question. Si Franz kaya binibigyan niya rin? Pero ang duda ko, ito ay galing na sa pondo ng line department, no? Na siyempre ibinahagi ng kamera sa pamamagitan po ng General Appropriation Act. Pero hindi po yan galing kay Speaker. Galing po yan sa mamamayang Pilipino. At sinasabi nga, in partnership daw yan. Liwanag ha? Hindi yan pera ni speaker. Huwag kayo pauto. Mga Pilipino, kayo naman kasi utu-utu rin kayo. Nabigyan lang kayo ng bigas. Utu-utu kayo. Hindi nyo lang pera yan. Mga Pilipino, ano po, paalala lang po, huwag gawing karir ang katangahan. Ha? Hindi nila pera yan. Yung pinamimigay sa inyo, hindi nila pera yan. Sa DSWD. Di ba merong panawagan din ang ilan sa mga kababayan natin na dapat kung proyekto yan ng DSWD, sana layuan din yan ng mga politiko. Ako na nga nagsabi dyan doon sa spokesperson na ayaw naman niyang tanggapin. O ayan, ang prueba. Tama. Ewan ko naman din kasi sa iyo, DSWD eh. Isa pa kayo eh. Dapat pag proyekto ng DSWD, lumayo-layo nga kayo dyan, mga politiko. Napaka-politiko nyo talaga. Kayo naman din kasi, bababalik na naman sa inyo init ng ulo ko eh. Nakaalis na tayo sa mga trapo kay PRRD, bumalik-balik na naman tayo. Pero ito marami kasi akong natatanggap na mensahe. At alam nyo po, sa isang banda, may katotohanan po. Pero hindi na po ito ang tamang oras magsisihan. Ito ay oras na isawalat natin ang kalokohan ng mga tamba. Kasi ang sinasabi sa akin, kasalanan din naman kasi yan ni BP Sara. Wag po kayo magagalit yung mga saranay tiko rito. Wag po kayo magagalit. Hindi ako nagsabi noon, sumang-ayon lang ako. May punto eh. Alam nyo kung bakit? Lahat nitong problemang nakakakamit natin, kung sana si Sara ay nakinig lang sa tatay niya, presidente na sana siya. Hindi sana naiipit yung tatay nila ngayon. Yung tatay mo ngayon, yung tatay ni BP Sara na si Tatay Diggs ay pinagtutulungan ng Kamara. Kung nakinig si Sara at sana siya ay presidente na ngayon, hindi speaker ito si Tamba. At hindi pinagtutulungan ngayon ng lower house yung tatay mo. But again, wag po kayong magagalit sa akin. Hindi na po ito oras ng sisihan. Nangyari na po, and I'm sure nagising na sa pangarap at bangungutong si Sara. Alam niya na ang totoong kaibigan niya at ang kaaway niya. Ang importante ngayon, isiwalat natin ang maling pamamaraan ng mga tambaluslos ng bayan na ito. Doon na po tayo, wag na tayong magsisihan. Ako'y natatawa lang sa isang banda. Alam nyo kung bakit? Ito lang administrasyon na ang kanilang pangunahing pangako sa taong bayan ay pagkakaisa. In less than 2 years, sila mismo watak-watak. Can a strong leader do something about this? The people expected pagkakaisa. And look what they are doing. Nakakatawa. Nakakatawa nangyayari ngayon sa atin. Partner pa kayo sa isang tatakbo na pang nasyonal na ahensya. O payag ba kayo na ganyan na lang po ang mangyayari? Na, alam mo kasi mali yung mensahe na binibigay natin dyan eh. Na ang pamimigay, ayuda at tulong ay nakadepende kung susuportahan ng politiko. Hindi po. Nagbibigay po tayo ng pagkain dahil obligasyon ng gobyerno na pakainin ang kanilang mga constituents. Yan po ang tamang mensahe. Hindi dahil lang po yan sa mga politiko. Diba, attorney, marami na rin mga kritiko, yung ating mga kababayan, pag na mayroong ambulansya, ang laki-laki ng mukha ng politiko, kada proyekto na hindi naman galing sa kanya yung pondo through the initiative, ang laki-laki pa, mas malaki pa yung mukha kaysa doon sa detalye mismo ng proyekto. Pag mayroong mga... Niloloko mo si Romualdez sa malaki mukha ha? Ikaw grabe ito. Hindi, mas malaki pa raw ang mukha doon sa pinamimigay. Yan ang kabado yan. Nung kay Tatay Diggs, ayaw niya yan. Real talk po. Yung Dilawan, ginawa nila yan. Puro pangalan. Ngayon nga lang, si Ontiveros eh. Hindi mo alam kung ang pinaglalaban yung dagat natin o yung presidency
presidency niya sa 2028. Puro pangalan niya. Ipaglaban ng magsasaka, ang laki-laki ng mukha mo sa mga billboards mo dyan. Huwag nyo nga kaming lokohin. Pinaglalaban nyo ibang tao, kayo bida. Ang bida ay yung pinaglalaban nyo, hindi kayo. Tigil-tigilan nyo, huwag nyo gawing tanga mga Pilipino. Kasi kayo mga ibang ring Pilipino ginawa nyo karir katangahan Pasensya po, hindi lahat Pinibigay na tulong, malaki talaga yung pangalan through the initiative. Actually, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nung panahon niya, yung mayor siya, bawal ang ano lang doon, office of the mayor. Tapos sasabihin lang doon na galing sa pera ninyo, from the people. Minsan yan, yung From nagbigay the people to the people. Oo, nagbigay. Tama, nung panahon ni Tatay Diggs daw, bawal yan. Ang nakalagay daw, from the people to the people. Tatay Diggs, hamunin mo. Hamunin mo to si Romualdez. Romualdez, kaya mong gawin yan? Wala yung pangalan mo, wala yung mukha mo, at ilalagay from the people to the people. Galing sa tao para sa mga tao. Hindi galing kay Romualdez para sa mga tao. Speaker Romualdez, kaya mo yan? Pustahan tayo, hindi mo kaya. Hindi, real talk. Siya ng tulong doon sa Yolanda at sa iba pa, from the people of Davao. Yun lang yung nababanggit. Kaya nga po nangingibago talaga ako. Dahil iba talaga yung nakita ko up close nung ako po yung spokes ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasi isa ka pa, nagpauto ka rin. Hindi, wala na sisihan. Ha? Importante, nagigising na sila. Ha? Hindi, joke lang po yan, joke lang. Yan talaga, hate na hate ni dating Pangulo, yung pagiging epal. Walang ni isang billboard na nag-aangkin na kahit anong proyekto sa build, na yan daw po ay proyekto ni Presidente Rodrigo Duterte. Kasi number one, na siya ay tutol sa pag-epal. Yan ay galing sa Kaban ng Taong Bayan. Kaya galit na galit siya kay Romualdez. Number 1 palang tutol talaga to si PRRD sa EPAL. Kung may kaepalan, sinong number 1? Ikaw ang number 1. Ito ng mamamayang Pilipino at hindi ng politiko. Tinawag ito, attorney, na Cash and Rice Distribution o CARD program na inilunsad o formal na inilunsad noong araw po ng linggo, November 5. At ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ano itong programa? Laki-laki ng pagmumukha niya dun sa likod, Kakorni yan. Itong mga ito. Ay tugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng isang programang magbibigay ng ayudang bigas sa mga mahihirap sa gitna po ng tumataas na presyo nito. Nasa kabuuang 335,000 ang paunang benepisyaryo ng CARD program mula sa 33 legislative districts sa Metro Manila at ang mga syudad ng Biñan at Santa Rosa sa Laguna. Sa ilalim po ng CARD program, makatatanggap ang bawat benepisyaryo tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigenous peoples ng hanggang 2,000 piso, kung saan ang 950 pesos dito ay para sa 25 kilong bigas, habang ang natitira ay ibibigay na ng cash. Siyempre, pagkakaiba dyan, pag nag-award, nandun si Speaker. Diba? Tumbok mo, pang-asar ka talaga, Roque ngayon bawat award, nandoon si Speaker. Ano ba talaga contribution mo dyan, Speaker? Bukod sa politiko. Parati ka nandiyan dyan Bawat award, meron ka dyan. Grabe Na kumukuha ng... laki-laki ng mukha. Sino ba yon? Asawa ba niya yon? Lakihan natin para maliwanag. Grabe. Alam mo yung katrapuhan. Katrapuhan ng mga Pilipino sagad to the bones. Grabe katrapuhan ninyo.